At mga kawasak, meron na tayong booking. So palalabasin ko lang yung konting edit ng ating sasakyan, no? Kasi medyo naano siya dito sa ilalim sa ilalim ng puno. Uminit din. So okay na yan. So papunta lang siya ng ang baba, 126 pesos. From dito sa City Homes guys, sa may Dasmariñas. Papunta siya ng Walter Mart, Dasmariñas din guys, no? Tayo puntahan na natin, baka makuha pa na iba, okay din yan. So ang baba ngayon, no? Di tulad nung December guys, ang taas ng mga fare. Kasi ito 126 standard pay. Naka Grab pay pa. 1.8 kilometers ang pick up. So malapit lang naman yung Walter Mart guys. Oh, first booking. Tinatabad na sana ako guys kasi nag-online tayo ay 10 nasa 10:15. Kasi ngayon 10:42 na, ngayon lang may pumasok na booking sa atin. So tinatamad na sana akong bumiyahe. Papasok na ulit sana sa garahe. Kaso nga lang is may dumating na booking. So yun, first booking, sana tuloy-tuloy na. Hindi ko alam kung hanggang anong oras ako, maybe 5 or 6 PM. Kasi bukas naman ay Sunday. Wala tayong gagawin ng Sunday, hindi tayo bibiyahe. So kahit naman abutin ako ng gabi ngayong araw na to, no? So mga kawasak, ang technique lang dyan kapag ka tinatamad ka, syempre yung pinakaunang booking ka lang naman yung tatamadin katulad ko kanina, almost 30 minutes akong nagantay ng booking. Magdidesisyon na ako umuwi kasi syempre nakatapat ng bahay namin ng apartment ko Sabi ko sa Lunes na lang kaya ako bumiyahe. Tapos ngantay pa ako. So yun, tinatamad na talaga ako. Pinasukan akong isa. Ayun, ang kagandahan lang doon is kapag napapunta ka na sa malayo na sa bahay mo, yun guys, doon ka na sisipagin ulit, no, na mag-Grab, no. Tsaka nga pala dito sa TNBS guys, kahit sa ang platform naman, Grab, Joyride, ang cars, yung mga yan, kahit sa motorcycle MC guys, is nakakatamad naman talaga sa una. So ang technique dyan guys is tiyagaan lang talaga dito. So may mga nababasa ako na nagsasabi na ang tumal na daw ulit ngayong January, hindi tulad ng December kasi napakalakas talaga nung December guys, no. So wala namang matumal. So parang may dumagdag lang na pasahero nung December, pero ganun pa din naman yung kitaan. Katulad ko dati is nakaka half day is nakaka 2.5 naman ako or 2,000 ganun. So dito talaga is tiyagaan guys, is oras talaga yung ibibigay mo. Although mas mahabang oras yung ibibigay nyo kapag nandito ka sa TNBS guys, mahabang oras talaga. So kasi nakadepende yan yung kita nyo nakadepende sa pasahero, nakadepende sa araw. Hindi araw-araw is ganito yung kikitain nyo, hindi araw-araw is ganun yung kikitain nyo. Naka 3.5 ka ngayon, bukas pwedeng maka 4K ka, pwedeng maka 2K lang sa ganung time limit, no. So depende kasi naman kung talagang sasagadin mo ng biyahe mo 15 to 18 hours or hanggang 16 hours ka everyday, bakit hindi ka kikita ng malaki nun? So depende yan kung saan ka dadalhin ng pasahero mo. So much better nga minsan kapag ka maambon yun, pag maambon yung mga MC taxi, dun sila humihina. Tapos ang lumalakas naman nun ay mga grab car, yung mga TNVS na nakakotse, kasi syempre yung mga pasahero is ayaw naman mabasa. So yun, may booking na ulit tayo guys. Sige, fight, nasaan na to? So along the way lang, wala naman ako pupuntahan, di kaya alam na. Toyota Dasmariñas guys ang pick up. Toyota Dasmariñas at Imos Cavite ang drop off. 192 standard fare. So pwede na. So yun, tama kasi yung tatambayan ko dun guys is malapit na Toyota, yung sabungan dito sa may Dasmariñas. Tambahan ko kasi yun guys kasi ang dami niyang mga nara, ang dami niyang mga puno, ang kakatuwa siya. So sa likod na sabungan yun. Dahil second passenger natin guys papuntang Imos. So I don't know kung makakapag pa Manila tayo, pero tingin ko sana naman wag. Paikot-ikutin na lang ako ng Cavite ngayong Sabado kasi wala lang, parang ang pinaka main goal ko pang magbiyahe talaga is sa Lunes mga 5-6 sa January 6 guys, doon talaga bibiyahin simula. Ngayon naiinip na ako sa bahay, wala akong internet ngayon at hindi ko na binayadan yung Globe guys. Ang mahal, 1.4 kada buwan. Tapos sabi ko sa Globe kung pwede ko bang ipaputol na, ipa-disconnect. So ang sabi 2 years contract daw yun. Pag pinadisconnect ko na, pwede naman, may babayaran ako yung remaining balance ngayon, yung nagamit ko. Tapos yung router worth of 4.5. So siguro kung susumamuhin mo is makapagbayad pa ako na almost 6,000. So hindi ko na binayaran, niyan ko na maputol, niyan ko na masira yung pangalan ko sa Globe. Madami naman dyang internet provider
na pwede nating pag-applyan pa ng mas mura at ganun. Hindi ka naman din kailangan na sobrang bilis, although yung Globe guys sobrang bilis. Ang bilis niya, yung fiber plan niya ilang Mbps, nalimutan ko na kung ilang Mbps yun pero ang bilis guys ng Globe, wala akong masabi. Daig pa yung internet namin sa Quezon, yung Converge, no? Pero okay, ang Converge yun nga yung gusto ko ipalit kaso nga lang wala pa daw ngayon doon sa apartment. Yung location namin wala pa daw linya, sasabihan daw kapag meron. So ngayon naman ang ginawa ko, yung kapitbahay ko naka fiber blaze, sabi ko makikonnect ako sa kanya, di pa lang siya reply, so hindi pa ata nababasa yung message ko sa Facebook, or di ko pa siya nakikita, baka wala pa sa kanila, nagbabakasyon pa. Mostly yung start naman ng pasok ngayon is January 6 so baka bukas pa yan nasa apartment. Kung kausapin ko lang, makikishare muna ako ng internet. So 1-1 yung internet niya, sabi ko share kami, tig 50%, so bali 550 magiging internet ko kada buwan. So hindi ko naman kailangan ng malakas na internet, mabilis, kailangan ko lang yung meron lang so gabi lang naman ako nasa bahay, tsaka umaga, tapos pag coding ako. Kaya lang mga kawasak, malapit na ako sa pick up location, 300 meters na lang. Second passenger papuntang Imus City, worth of 192. Alright, hina mo na aircon, wala tayong passenger. So ngayon natin gagamitin to guys. So wala tayong pasahero, ganito lang yung gamitin natin, no. Hindi ko na kung one way to one way ata to. Bahala na. Ito yung hirap pagka nasa subdivision ka, so hindi mo alam yung mga hindi kita yung yung hamsa. Hindi mo alam kung alin yung one way sa hindi. So kakababa lang natin guys na ating pasahero dito sa Imus, Imus City. So nag-set di tayo ng pauwi guys, padasma, para yung mga bookings is makita natin kung saan papunta, para makapamili tayo. So yun yung kagandahan sa set destination na may opportunity alert guys, is makakapamili ka ng booking kung saan mo gusto. Kunyari nakita mo yung booking na to, is makikita mo kung saan ang drop, kasamang pick up at saka saan ang drop off, tapos pwede mong cancel or hindi, siguro parang pagka nakadami ka ng ganun guys, nakadami ka ng cancel dun, yung ignore kung tawagin, is hindi mo na makikita kung papunta saan at saka kung galing saan at papunta saan guys. So ganun, kaya ewan ko, hindi ko pa na-experience pero pag na-experience naman natin is why not, So nakaset di tayo, hindi ko alam kung saan ako tatambay, ihing-ihina ako at totoo lang. So wala naman akong alam na ibang mapupuntahan dito sa Imus, kaya wala akong makitang kagubatan, kaya hindi tayo makaihi. So hanap na tayong gasolinahan sa labas guys. So buti lang, bungad lang si yung ating pasahero kanina. Natandaan ko yung daan pabalik, So nakakatatlong booking na tayo guys, at meron na tayong 489 pesos na kinita, 12:09. So parang 1 hour and 20 minutes pa lang siguro tayong nasa kalsada. Pero gusto ko na umuwi. Parang wala pa talaga sa mood ko yung bumiyahe guys. So try natin kung may makukuha tayong booking, So yan, 489 plus 50 pesos, 539. Kasi may 50 pesos tayong kanina, tip na cash guys, sa huli nating dinrap off dito sa may hospital na to, sa may Imus din guys. So yun, may 500, yun na 540 pesos na tayo ngayong tanghali. O di ba? Saglit lang guys, siguro gas ko pa lang yan nasa 100. Light pa lang 18 kilometers pa lang natatakbo ko. Then abang-abang tayo. Madami talaga sa Manila. So sa Monday talaga, doon ako babawi guys. Doon ako babawi ng biyahe sa Mondays. Yun. Talaga ngayon nakaset di lang ako. Piling-pili lang yung aking tatanggaping booking. Di pa tayong pesto. Hirap dito, baka mahuli tayo. No parking zone dito guys, mo. No parking, clamping zone. Mamaya machimpuhan tayo dito. Opportunity alert ba to? So sana dapat naka-opportunity alert, para yung other way, kasi nakaset di tayo yung other way is pwede nating makuha kumbaga yung salungat, opportunity alert ang tawag dun So hindi ko makita kung nasaan. So grabe, nung January 1 may nakita akong nagpost ng bookings guys. January 1 naka 6,000 mula umaga hanggang alas 9. Wala do ka traffic kaya siya naka 6,000. 6,000 biruin. 8,000 pala, 8,000. Biruin mo yun. Pero nung January 1 guys, nagbalik ako dito sa Cavite. Grabe, sobrang hangover pa ako. Umalis nga ako sa bahay mga alas 5 na ata. Tapos bandang San Pablo pa lang isang oras pa lang akong mahigit nananakbo. Isang oras pa lang inaantok na ako San Pablo
ulo pa lang. So yun, hindi ko kinaya yung antok kaysa bumalik ako isang oras ulit. Ang ginawa ko, binaybay ko na hanggang Alaminos, na tinatambayan kong gasolinahan sa Alaminos, Laguna. So doon ako tumulog, bala ko 30 minutes lang, 6:30 ata yun, nag-alarm ako ng 7:30 pagpalagay. Tapos ang nangyari guys, nagising ako 7:40 mahigit. So 6:30 hanggang 7:40, isang oras din mahigit. So grabe. Grabe yung ano ko dun, grabe yung antok ko nun. So yun, after nun, nakaidlip ako, nakatulog ako ng isang oras. Is Gorabelas na ulit ako papunta dito sa Cavite. Yun lang, wag nating ano guys, kapag ka nagmamaneho tayo, wag nating pilitin yung antok. Pag inaantok tayo, is wag nating piliting idiretso. Ano, huminto tayo, pwede naman tayo huminto sa mga gasolinahan, makiusap lang kayo na, kaya pwede ba maki-standby dito, tutulog na ako, iidlip lang ako kasi inaantok ako, delikado kasi magbiyahe kapag ka inaantok. So ganun lang, o diba? Hindi naman sila madadamot guys, yung mga gasoline station, hindi sila ganun kadamot para sa mga ganyang bagay. Kapag umuulan, nakamotor ka, is masisilungan mo yun, pwede kang makisilong sa gasoline station. Tapos kapag inaantok ka, pwede kang makitulog sa gasoline station. Huwag lang yung overnight, no? Yung mga isa-isang oras lang, ano? Yung kuya ko nga, ilang minuto lang yung umiidlip, tapos go na ulit. Ako kasi sobrang antok ko nun, palibasa ang over nga, kaya nakatulog ako na isang oras doon. Saan wala tayong booking, so tinatamad talaga ako. Mas gusto ko siguro ngayon mag-edit na lang ng vlog natin. So tingnan ko hanggang mamaya, ano, susundot na biyahe, kung gaano kikitain. Parang yung binayad sa akin cash guys na 200, binigyan ako ng 200, papasko na daw yung sukli. Igagas ko na lang mamaya yung 200. So full tank pa naman, no? Tingnan nyo yung tinakbo natin guys, so 18.5 pa lang, tapos full tank pa din yung ating sasakyan. So sana magka-booking tayo dito. Parang Grab yun, nasa una ako kanina nakaalis na siya siguro nagkaroon na siya ng booking. So siguro pag under ko nito, kasi parang feeling ko guys, parang based on my own experience, kapag umaandar yung sasakyan, mas lalong nakakaano ng booking, mas lalo kang nakakakuha ng booking guys, kaysa kapag nakatambay ka lang. O yun, no, yung, ay hindi pa, ayan nga yung rush kanina na nakatambay dito. Kaysa pag nakatambay ka lang, parang ang hina ng booking. So nagpakarga tayo ng 200 guys, tapos pinalas yung point ko sa Go Plus app dito sa Shell, 73 pesos din, no? Tapos pina-plus natin yung 70, bali 270. 180 na gano'n na, nag-automatic na ulit, o di full tank na naman tayo niyan. Pinalagay natin yung points natin sa sa Go Plus app. So ito yung kahalagahan guys kapag nandito, kapag nag-grab kayo. Tsaka ito magkumuha din kayo nitong Petron Value Card. Di ko alam kung saan nakakabili ng pang Grab. Mas mataas ata yung less kapag pang Grab Pagka yung value card ng Petron guys, ito yung Petron Value Card, kapag yung pang Grab na ganito is mas mataas ata ang discount kaysa sa gantong gantong normal na value card ng Petron. PBCN tawag dito Petron Value Card guys. So mas maganda kung araw-araw kayo nagpapagas is kung meron kayong ganto. Tapos dito naman sa Shell is Go Plus app, no? So hindi ko alam kung meron sila nung tawag dun, nung card din dito. Kasi mas maganda kung naka-card tamo, nabawasan na nga my card. Sir, meron ba sa Shell nung card mismo? Ay wala pa sir. Pangalan niya sir at dito sa taas, firma po. Okay. So ngayon is full tank na naman tayo ng sagad. Para 180 na gano'n na nag-automatic na guys, kita mo 180 lang yung nabawas. Pero hindi to sagad nung pinultang ko, mula Quezon, nagkarga lang ako ng 400. Parang 400 nga. Kasi 1 hour tayong natulog nun magkano yung konsumo sa gas nun. Hindi siya nag-automatic, tapos ngayon lang siya nag-automatic guys. Diba, napakatipid. So ngayon nandito tayo sa Tansa Cavite, at sasaglit ako dun sa aking ate. Hindi ko pa siya nakikita simula ng bagong taon. So papunta ako sa kanya, tatambay lang ako doon. So siguro guys, yung vlog natin ay hanggang dito na lang po. Kasi nga may personal tayong lakad. At kano kinita lang natin ngayon, tamo 12:30 pa lang 12:49 489 plus 50, it equals to 539. Palagay na 540 at 2 hours nating inilagi sa sa kalsada. So nasa 10:40 tayo diba? 10:40 tayo nagkapasahero. 10:40, 11:40, 12:40, 2 hours lang meron tayong tanginang biyahe yan na parang tanga meron tayong 539 guys.
Dahil lang mga kawasak, bahay nga pala ng ate ko ay dito sa Mikara. Medyo malayo-layo. Pero okay lang kasi may sadya din naman talaga ako sa kanya. May dadalhin lang ako sa kanya guys. Importanteng mahalaga. At after nun is diretso tayo uwi at mag-i-edit lang tayo ng video. So wala talaga ako sa wisyo ngayon bumiyahe. Parang winarm up ko lang yung sarili ko na bumiyahe ngayon para sa Lunes is ready na ulit yung katawan ko or yung isipan ko na bumiyahe, no? Kasi tinatamad na talaga akong bumiyahe. Kaso nga lang is kailangan ko pang bumiyahe at malayo-layo pa yung alis ko, maybe May or June saka tayo mapapapunta ng Japan. So kailangan natin kumita ngayon, kailangan kong maghulog nitong sasakyan natin, kailangan kong makasurvive araw-araw. Kung sa akin lang is ayoko na talaga, kaso wala tayong magagawa. May mga decision tayong kailangan nating panindigan tulad nitong pagkuha ng kotse. So sana man ako kukuha ng panghulog nito, di ba? Sa pagbablog ko lang din kulang na kulang pa, tama lang makakain ka sa pagbablog. So katulad ngayon wala pa ako internet at kailangan ko pang makatipid ng internet kasi napakamahal ng 1/4 sa isang buwan. Umaga at gabi ko lang naman nagagamit, so madalas pang wala. So madalas talaga akong wala sa apartment, minsan lang din naman ako nandoon, kaya hindi ko gaano na-maximize yung paggamit ko ng internet connection ko, no? So yun mga kawasak, hanggang dito lang at hanggang sa susunod nating vlog. So sa makalawa na ulit ako mag-vlog. Maghapon na naman tayo sa lansangan, hindi tulad ngayon sundot na biyahe lang to. Hindi natin to isasama sa ating routine. I mean basta ang biyahe ko lang guys is Monday, Tuesday, Wednesday, Friday at Saturday kasi Thursday coding tayo. Pero mostly ang biyahe ko lang naman talaga is Monday, Tuesday, tapos Friday at Saturday. Minsan 3 times a week lang, o 3 times a week, tapos maximum ng 5 times a week ang ating biyahe. Ang pahinga natin mostly is coding Thursday at Linggo. Hindi tayo nabiyahe ng Linggo kasi baby time na yan. Bigyan naman natin ng oras ang ating mahal sa buhay, ang ating partner, ang ating girlfriend, ang ating mga asawa. Kasi may trabaho din siya sa company at ang rest day niya lang is Sunday. So tayo naman, tayo mamimili ng rest day natin maliban sa coding is tayo na yung mag-adjust para makasama natin yung ating loved ones na. Kaya mga kasak, ride safe always and peace.